Paano kung ang kwentong nakasanayan ninyo tungkol sa buhay pagkatapos ng edad 60 ay mali pala? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang palagiang pagkapagod ang nakakainis, na brain fog, ang pakiramdam na parang kalaban ninyo ang sarili ninyong katawan ay hindi pala obligadong sentensya ng pagtanda. Sa loob ng maraming dekada, binigyan ng mga kababaihan ng isang script na ganito ang sinasabi pagkatapos ng menopause. Tapos na ang inyong pinakamagagandang taon. Asahan ng unti-unting paghina ng enerhiya, paglapad ng baywang na halos wala kang magawa, at isang hormonal system na nasa permanente at magulong pagreretiro. Isang malungkot na pananaw, at sa totoo lang ito ang pananaw na inilaan ko sa aking karera upang sirain at isulat muli. Ako si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon bilang isang gynecologist, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makausap ang libu-libong kababaihan habang nilalakbay nila ang malalalim na pagbabago sa bawat dekada ng kanilang buhay. Nakita ko ang kalituhan at pagkabigo sa kanilang mga mata kapag ang payo na gumana noong sila'y nasa 40s, kumain ng kaunti, kumilos ng mas madalas, ay bigla na lang hindi na gumagana. Lumalapit sila sa akin na pakiramdam ay pinagtaksilan sila ng kanilang katawan nagtatanong kung nasaan na ang masigla at malakas na babae na dati nilang kilala. Ang pinakalaganap na maling akala na aking natutuklasan ay ang ideya ng nakatakda na. Ang paniniwala na ang pagginang ito ay natural na nangyayari, isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda na dapat tanggapin. Ngunit ang ipinakita sa akin ng aking mga pasyente at ng maraming taon ng klinikal na pagsasanay ay isang bagay na mas may pag-asa at nagbibigay lakas. Ang inyong katawan pagkatapos ng 60 ay hindi sira. Ito'y gumagana lamang sa ilalim ng isang bagong hanay ng mga patakaran. Ang hormonal symphony na dating nagdidikta ng inyong buwan ng dalaw ay nanahimik na at sa halip ibang mga sistema, ang inyong adrenal glands, metabolismo at nervous system ang gumaganap ng mga bagong papel. Ang pag-unlad sa bagong kabanatang ito ay hindi tungkol sa paglaban sa inyong katawan, kundi sa pag-aaral ng bago nitong wika at pagbibigay dito ng eksakto kung ano ang kailangan nito upang mag-recalibrate. Nangangailangan ito ng mas matalino at mas detalyadong diskarte kaysa dati. Ngayon, hindi ko lang wawasakin ang mito ng hindi maiiwasang paghina. Ibibigay ko sa inyo ang bagong playbook. Ibibigay ko sa inyo ang 6 na makapangyarihan, ngunit simpleng mga sikreto sa pangangangalaga sa sarili na nakita kong nagpabago sa aking mga pasyente mula sa pagiging pagod at nawawala ng pag-asa tungo sa pagiging masigla balanse at may kontrol. Ang mga ito ay hindi komplikadong medikal na interbensyon, kundi mga pangunahing pagbabago sa kung paano ninyo pinapakain, ginagalaw at pinamamahalaan ang inyong panloob na mundo upang maibalik ang inyong enerhiya at makahanap ng hormonal na pagkakasundo. Magsimula tayo sa mismong pundasyon ng ating enerhiya at kalusugan ng hormones, kung ano ang inilalagay natin sa ating mga plato. Para sa marami sa atin ang ating mga gawi sa nutrisyon ay nabuo. Maraming dekada na ang nakalipas, madalas batay sa mga prinsipyo tulad ng low-fat craze noong 80s at 90s. Tinuruan tayong matakot sa taba, bilangin ang calories at marahil ay kumain ng maraming healthy, whole grain carbohydrates. Bagamat may mabuting intensyon ang diskarte na ito, ay lubhang hindi sapat para sa katawan ng isang babae pagkatapos ng 60. Ang biglaang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay nagbabago ng lahat mula sa kung paano natin pinoproseso ang carbohydrates hanggang sa ating kakayahang mapanatili ang mahalagang mass ng kalamnan. Ang pagpapatuloy sa pagkain ng diet na mataas sa carbs kahit na healthy carbs tulad ng oatmeal, tinapay at pasta ay maaaring humantong sa pabago-bagong blood sugar insulin resistance at pag-iipon ng matigas na taba sa tiyan.
Hindi na pareho ang paraan ng paghawak ng inyong katawan sa glucose. Higit pa rito ang takot sa taba ay nag-udyok sa maraming kababaihan na kulangin sa pagkain ng healthy fats na mahalaga para sa kalusugan ng utak at sa produksyon ng kaunting hormones na ginagawa pa natin. Ang lumang paraan ay hindi lamang kulang. Ito ay aktibong kumikilos laban sa inyong layunin na maging masigla at balanse. Kaya't ang pag-unawa sa ating mga bagong pangangailangan sa nutrisyon ay hindi lamang mahalaga, ito ay pinakamahalaga. Ang pagkain ay impormasyon para sa inyong katawan. Ito ang mga hilaw na materyales kung saan kayo bumubuo ng mga selula, gumagawa ng neurotransmitters, at nagre-regulate ng pamamaga. Sa kabanatang ito, pagkatapos ng menopause, ang pagkain ay gumaganap ng dalawang partikular na critical na papel, pagsuporta sa ating hormonal equilibrium at paglaban sa age-related muscle loss, isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia. Ang sarcopenia ay isang tahimik na magnanakaw ng sigla. Nagsisimula ito sa ating 30s, ngunit bumibilis ng husto. Pagkatapos ng 60 pinapabagal ang ating metabolismo, pinapataas ang panganib ng pagkahulog at ginagawang mas mahirap ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang tamang estratehiya sa nutrisyon ang maaaring maging pinakamakapangyarihang kasangkapan ninyo upang labanan ang prosesong ito at dahan-dahang suportahan ang bagong hormonal state ng inyong katawan. Ang unang sikreto ay ang pagyakap sa kapangyarihan ng phytoestrogens at pag-prioritize ng protein pacing. Ang phytoestrogens ay mga natural na compound na matatagpuan sa mga halaman na may banayad na epekto na parang estrogen sa katawan. Hindi ito kapalit ng estrogen na nawala sa inyo, ngunit isipin ito bilang isang banayad na bulong sa inyong mga hormone receptor sites na tumutulong na mapawi ang ilang karaniwang sintomas, tulad ng hot flashes at mood swings, nang walang mga pamanganib ng hormone replacement therapy para sa maraming kababaihan. Ang pagsasama nito ay simple layuning magkaroon ng 1 hanggang 2 kutsara ng dinurog na flaxseed sa isang smoothie o iwiwisik sa yogurt araw-araw. Ang iba pang magagandang mapagkukunan ay chickpeas lentils at organic na toyo sa anyo ng tokwa o edamame. Ang pangalawang bahagi ng sikretong ito, ang protein pacing, ay isang game changer para sa inyong metabolismo at lakas. Sa halip na kumain ng kaunting protina, paminsan-minsan ng layunin ay pantay na ipamahagi ang inyong kinakain sa buong araw na naglalayon ng humigit kumulang 20 sa 30 gramo ng dekalidad na protina sa bawat pagkain. Maaring ito ay isang 3 itlog na omelette, para sa almusal, isang malaking ensalada na may 115 gramo na inihaw na dibdib ng manok para sa tanghalian at isang 115 gramo na piraso ng salmon na may roasted vegetables para sa hapunan. Ang patuloy na supply na ito ng amino acids ay nagbibigay ng mga building blocks na kailangan ng inyong mga kalamnan upang mag-repair at mag-rebuild, epektibong nilalabanan ng sarcopenia, pinapanatiling aktibo ang inyong metabolismo at pinapatatag ang inyong blood sugar para sa tuloy-tuloy at pantay na enerhiya sa buong araw. Mayroon akong pasyente si Corazon, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Alabang Muntinlupa na kumakain ng masustansya, ngunit laging pagod. Ang kanyang diet ay oatmeal para sa almusal ensalada na may kaunting beans para sa tanghalian at pasta na may gulay para sa hapunan. Sa simpleng pagpapalit ng kanyang oatmeal sa Greek yogurt na may flaxseed at berries, pagdaragdag ng saganang bahagi ng inihaw na hipon sa kanyang ensalada, at pagbabawas ng pasta pabor sa mas maraming protina at healthy fats, iniulat niya sa loob ng 1 buwan na ang kanyang panghapon na pagkaantok ay nawala at naramdaman niyang malinaw ang isip sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bahagi ng inyong katawan na marahil ay hindi ninyo iniuugnay sa hormones at enerhiya, ang inyong bituka.
Ang ating pangalawang sikreto ay ang pagmaster ng inyong microbiome para sa mas magandang mood at metabolismo. Sa loob ng maraming taon, itinuring natin ang ating digestive system bilang isang simpleng tubo lamang. Binibigyan lang natin ito ng pansin kapag may mali. Ito ay isa pang lumang pananaw. Ipinakita ng modernong agham na ang bituka ay ang ating pangalawang utak, tahanan ng trilyon-trilyong bakterya na sama-samang bumubuo sa ating microbiome. Ang panloob na ecosystem na ito ay isang powerhouse responsable sa paggawa ng higit sa 90% ng serotonin ng ating katawan, ang feel-good neurotransmitter, pag-regulate ng ating immune system, pagkuha ng sustansya mula sa ating pagkain at maging sa pag-impluwensya sa ating metabolismo at timbang. Ang maraming taon ng stress pag-inom ng antibiotics diet na mataas sa processed foods at maging ang natural na proseso ng pagtanda ay maaring makagambala sa maselang balanse ng ecosystem na ito na humahantong sa isang estado na tinatawag na dysbiosis. Ang kawalan ng balanseng ito ay maaring magpakita bilang mga problema. Sa panunaw, oo, ngunit pati na rin bilang pagkabalisa, mababang mood brain fog at pamamaga na lahat ay nagdudulot ng matinding stress sa ating buong sistema at lalong nagpapagulo sa ating mga hormones. Sa makatuwid ang pag-aalaga sa isang malusog at magkakaibang microbiome ay isa sa mga pinakamalalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na maaari ninyong gawin sa dekadang ito. Kapag masaya ang inyong bituka, nakikinabang ang buong katawan ninyo. Ang isang balanseng microbiome ay nakakatulong na mabawasan ang systemic na pamamaga na isang pangunahing sanhi ng maraming sakit na may kaugnayan sa edad at isang malaking dahilan ng pagkaubos ng enerhiya. Tinitiyak nito na talagang nasisipsip ninyo ang mga mahahalagang sustansya mula sa masusustansyang pagkain na inyong kinakain. Sinusuportahan nito ang isang matatag na mood sa pamamagitan ng pagtiyak ng tuloy-tuloy na produksyon ng serotonin na ginagawa kayong mas matatag sa stress. Ang isang malusog na bituka ay mayroon ding direktang papel sa hormonal balance sa pamamagitan ng pagtulong na maayos na i-metabolize at alisin ang labis na hormones na pinipigilan ng mga ito na muling umikot at magdulot ng mga problema. Isipin ninyo ang inyong bituka bilang hardin kung saan tumutubo ang inyong kalusugan. Kung mahina ang lupa, lahat ng tutubo dito ay hindi magiging masigla. Ang solusyon ay maging isang dedikadong hardinero para sa inyong bituka. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling supplements o komplikadong mga protocol. Nagsisimula ito sa 3 simple at magagawang hakbang. Una-unahin ang hydration, lalo na sa umaga. Simulan ang inyong araw sa isang malaking halos 500 ml 2 baso na tubig na may katamtamang temperatura, marahil may isang piga ng lemon bago kayo uminom ng kape o kumain. Nakakatulong ito na muling i-hydrate ang inyong sistema at alisin ang mga lason. Pangalawa, sadyang magdagdag ng parehong probiotic at prebiotic na pagkain sa inyong diet. Ang probiotics ay ang mga mismong kapaki-pakinabang na bakterya na matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng plain Greek yogurt, kefir, sauerkraut at kimchi. Subukang magdagdag ng 1 kutsara ng yogurt sa inyong sopas o 1 tinidor ng sauerkraut kasama ng inyong hapunan. Ang prebiotics ay ang mga pagkaing mayaman sa fiber na nagpapakain sa mga mabuting bakterya na ito. Ang magagandang mapagkukunan ay asparagus, sibuyas, bawang leeks, saging at artichokes. Layuning magkaroon ng isa sa bawat isa sa inyong diet araw-araw. Pangatlo, mag-focus sa dietary diversity. Sa halip na kumain ng parehong 5 gulay, bawat linggo hamunin ang inyong sarili na subukan ng isang bago sa tuwing pupunta kayo sa palengke, tulad ng singkamas o fennel. Kung mas iba-iba ang inyong kinakain na halaman, mas magiging iba-iba at matatag ang inyong microbiome. Ito ay isang simple at makapangyarihang estratehiya para sa pagpapanumbalik ng balanse
mula sa loob palabas. Hihinto muna ako sandali dito para kumustahin kayo. Kumusta po ang pagtanggap ninyo sa impormasyong ito tungkol sa nutrisyon isipin ng inyong kinain sa mga nakaraang araw? Sinasadya ba ninyong isipin ang tungkol sa protina at kalusugan ng bituka o kumikilos pa rin kayo batay sa mga lumang gawi? Okay lang po kung nasaan man kayo sa paglalakbay na ito. Ang layunin ay kamalayan, hindi perpeksyon. Kung nakatulong sa inyo ang unang dalawang sikreto tungkol sa nutrisyon at nagbigay ito sa inyo ng mga bagong ideya, pakisabihan ako sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito ang hinahanap ninyo o hindi ito nakatulong, pakitype ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Sunod mula sa ating panloob na pundasyon, dumako tayo sa ating pisikal na balangkas, ang ating mga katawan. Ang usapan tungkol sa ehersisyo para sa mga kababaihan na higit sa 6C ay madalas na polarized at hindi nakakatulong. Sa isang dulo, meron tayong no pain, no gain na kaisipan na nagtutulak ng mga high-intensity workout na maaring nakakapagod at humantong sa pinsala sa mga kasukasuan na nakakita na ng 6 na dekada ng buhay. Sa kabilang dulo, merong labis na maingat na diskarte na nagmumungkahi na sapat na ang isang banayad na paglalakad o iyon na lang ang kaya ninyo. Ang problema sa unang diskarte ay maaari nitong punuin ang inyong sistema ng cortisol, ang stress hormone, na siyang mortal na kaaway ng hormonal balance. Maaari itong mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na ubos sa halip na masigla. Ang problema sa pangalawang diskarte ay habang ang paglalakad ay napakaganda para sa kalusugan ng puso at pagbabawas ng stress, napakaliit ng nagagawa nito upang labanan ang sarcopenia, ang kritikal na pagkawala ng mass, ng kalamnan at bone density na ating tinalakay. Ang pag-asa lamang sa banayad na cardio ay tulad ng maingat na pagbabalanse ng inyong checkbook, ngunit hindi kailanman nagdaragdag ng bagong pondo sa inyong retirement account. Nagme-maintain kayo, ngunit hindi ninyo itinatayo ang katatagan na kailangan ninyo para sa mga darating na taon. Ang kahalagahan ng pagbabago ng inyong pananaw sa paggalaw ay hindi maaaring maliitin. Ang matalino at nakatarget na ehersisyo pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng bikini body o pagtakbo ng marathon. Ito ay tungkol sa pagbuo at pagpapanatili ng functional na lakas para sa isang buhay na puno ng sigla at kalayaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas na buhatin ang inyong maleta sa overhead bin, ang katatagan na makipaglaro sa sahig kasama ang inyong mga apo at makatayo muli ng madali. At ang bone density upang matiyak na ang isang maliit na pagkadapa ay hindi magreresulta sa isang malaking bali. Ang malalakas na kalamnan ay metabolically active. Ibig sabihin ay mas maraming calories ang sinusunog nila habang nagpapahinga na isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Ang strength training ay isa rin sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapabuti ang inyong insulin sensitivity na tumutulong sa inyong katawan na iproseso ang asukal ng mas mahusay at binabawasan ng inyong panganib sa type 2 diabetes. Ito ay sa simpleng salita, isang pamumuhunan sa isang hinaharap kung saan kayo ay malakas, may kakayahan at matatag. Ito ang nagdadala sa atin sa ating pangatlong sikreto, ang pag-ampon ng minimum effective dose ng strength training. Ito ay isang konsepto na hiniram mula sa medisina at nangangahulugan ito ng paghahanap ng pinakamaliit na halaga ng pagsisikap na magbubunga ng nais na resulta. Hindi ninyo kailangang gumugol ng oras sa gym. Ang layunin ay pagiging pare-pareho, hindi intensidad. Inirerekomenda ko sa aking mga pasyente ang isang routine ng 2 hanggang 3 strength training session bawat linggo na tumatagal lamang ng 20 hanggang 30 minuto bawat isa. Maaari ninyo itong gawin mismo sa inyong sala.
Mag-focus sa mga compound movements na gumagamit ng maraming grupo ng kalamnan ng sabay-sabay. Halimbawa, nito ay ang chair squats pag-upo at pagtayo mula sa isang matibay na upuan nang hindi ginagamit ang inyong mga kamay, wall push-ups, paglalagay ng inyong mga kamay sa pader at paghilig papasok at palabas at bent over rows gamit ang magaan na dumbbells o kahit mga delata. Layuning makagawa ng tetana, kamaubo same. So pakadingilak naman ang tinatawagin ba na pag-uulit ng bawat ehersisyo para sa 2-3 set. Ang susi ay maramdaman ang pagtatrabaho ng kalamnan, ngunit hindi itulak hanggang sa punto ng sakit. Mayroon akong pasyente si Susana, isang 71 taong gulang, mula sa Cebu City na takot sa mga pabigat dahil meron siyang osteoporosis at natatakot sa bali. Sinimulan namin siya sa simpleng bodyweight exercises. Sa loob ng 3 buwan ng tuloy-tuloy na paggawa ng kanyang 20 minutong routine, hindi lamang siya naging mas malakas sa pag-akyat ng kanyang mga pinamili sa hagdan ng apartment, ngunit ang kanyang sumunod na bone density scan ay nagpakita ng isang nakakagulat na stabilization. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas. Siyempre, ang pagbuo ng lakas ay kalahati lamang ng equation. Ang ating pang-apat na sikreto at isa na madalas na binabaliwala sa ating abalang kultura ay ang pagmaster ng sining ng restorative movement at sinadyang pahinga. Sinasabi sa atin ng lumang paraan ng pag-iisip na kung pagod tayo, kailangan lang nating pilitin. Nakikita natin ang pahinga bilang hindi produktibo, isang senyales ng kahinaan. Para sa isang babae na higit sa 60 na, ang adrenal system ay mas nagsisikap na upang makabawi sa mas mababang produksyon ng ovarian hormone. Ang kaisipang ito ay isang recipe para sa burnout. Ang patuloy na stress at high-intensity na pamumuhay ay nagpapanatili sa ating mga katawan sa isang palaging estado ng fight or flight na binababad ang ating mga selula sa cortisol. Ang talamak na pagtaas ng cortisol na ito ay nag-aambag sa taba sa tiyan nakakagambala. Sa pagtulog pinipigilan ng immune system at lumilikha ng isang kaskad ng hormonal na kaguluhan. Napakahalaga na maunawaan na ang pahinga ay hindi kabaligtaran ng aktibidad. Ito ay ang mahalagang kasama nito. Ang sadyang pag-activate ng rest and digest mode ng inyong katawan, ang parasympathetic nervous system ang nagpapahintulot sa inyong mga hormones na mag-recalibrate sa inyong mga kalamnan na mag-repair at sa inyong isip na luminaw. Ang mga restorative practices ay nagpapababa ng cortisol, nagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at nagpapanumbalik ng inyong mahalagang reserba ng enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad. Ito ay tungkol sa pagiging strategic. Sa pamamagitan ng sadyang pagbabalanse ng pagsisikap sa ginhawa, lumilikha kayo ng isang sustainable na ritmo para sa inyong katawan na nagtataguyod ng katatagan sa halip na pagkapagod. Ang solusyon ay i-schedule ang mga restorative practices sa inyong linggo nang may parehong pangako na ibinibigay ninyo sa isang appointment sa doktor. Hindi ito kailangang maging komplikado. Maaring ito ay isang 20 minutong paglalakad sa kalikasan ng walang telepono marahil sa isang lokal na parke tulad ng Burnham Park sa Baguio na nakatuon sa mga tunog at tanawin sa paligid ninyo. Maaring ito ay isang 7 minutong banayad na stretching o beginner tai chi video na makikita ninyo online. Isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan ay ang simpleng pagtuon sa inyong paghinga. Bago matulog, subukang humiga at ilagay ang isang kamay sa inyong tiyan. Dahan-dahang huminga, papasok sa ilong sa bilang na 4 ramdamin ang pagtaas ng inyong tiyan at pagkatapos ay dahan-dahang huminga palabas sa bibig sa bilang na 6 ramdamin ang pagbaba nito. Ulitin ito sa loob ng 5 minuto. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapadala ng isang malakas na senyales sa inyong nervous system na kayo ay ligtas na nagpapahintulot sa kaskad ng pagre-relax na magsimula. Higit pa rito unahin ang inyong sleep hygiene.
Layuning magkaroon ng pare-parehong oras ng pagtulog, gawing malamig, madilim at tahimik ang inyong silid, at iwasan ng mga screen nang hindi bababa sa 1 oras bago kayo matulog. Ang kombinasyong ito ng banayad na paggalaw at dedikadong pahinga ay ang sikreto sa muling pagpuno ng inyong tasa upang magkaroon kayo ng enerhiya na gawin ang mga bagay na inyong minamahal. Hihinto ulit tayo. Kumusta ang pakiramdam ninyo tungkol sa inyong relasyon sa paggalaw at pahinga? Masyado ba kayong nagpupursige o marahil ay nararamdaman ninyong natigil kayo sa isang routine na hindi na nagsisilbi sa inyo? Ang ideya ba ng restorative rest ay isang bagay na aktibo ninyong ginagawa o parang isang luho na wala kayong oras? Ang pagiging tapat ninyo sa inyong sarili ang unang hakbang. Kung nakita ninyong makabuluhan ang mga sikretong ito tungkol sa matalinong paggalaw at strategic na pahinga, pakisabihan ako ng "woon" sa mga komento. Kung hindi ito tumatak sa inyo ang 0, ay okay lang. Binabasa ko ang bawat feedback at ito ay tunay na nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano ang pinakakailangan ninyo. Sa wakas, dumating tayo sa domain na namamahala sa lahat ng iba pa, ang koneksyon ng isip at katawan. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay itinuturing ang isip at katawan bilang magkahiwalay na entidad. Tinuruan tayong pamahalaan ang mga pisikal na sintomas sa pamamagitan ng pisikal na solusyon at ang mental na stress sa pamamagitan ng pagtitiis na lang. Ngayon, alam na natin na ito ay isang malalim na maling modelo. Ang inyong mga iniisip, emosyon at stress levels ay may direkta at malalim na biochemical na epekto sa inyong pisikal na katawan. Ang talamak at mababang antas ng stress ang uri na nagmumula sa pag-aalala sa inyong mga anak, pamamahala ng pananalapi sa pagreretiro o simpleng pagkonsumo ng 24/7 na balita ay partikular na mapanlinlang. Pinapanatili nito ang pagdaloy ng cortisol sa buong araw, patuloy na nagpapahiwatig ng estado ng emergency sa inyong katawan. Tulad ng napag-usapan natin ang cortisol bully, na ito ay nakakagambala sa pagtulog, insulin at thyroid function at aktibong kumikilos laban sa mga sex hormones na nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng sigla at kagalingan. Hindi ninyo maibabalik ang hormonal balance nang hindi tinutugunan ng inyong talamak na stress response. Kaya't ang pag-unawa at pamamahala sa inyong stress ay hindi isang soft skill. Ito ay isang biological na pangangailangan para sa malusog na pagtanda. Kapag natutunan ninyong pakalmahin ang inyong nervous system, direkta ninyong naiimpluwensyahan ang inyong hormonal na kalusugan. Inililipat ninyo ang inyong katawan mula sa isang estado ng pagkasira at kaligtasan tungo sa isang estado ng pag-aayos at pag-unlad. Dito ninyo muling nakukuha ang kontrol. Ito ay tungkol sa pagkilala na habang hindi ninyo maaaring alisin ang lahat ng stressors sa inyong buhay, mayroon kayong napakalaking kapangyarihan sa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa mga ito. Ang panloob na pamamahalang ito ang susi sa pag-unlock ng mas malalim na antas ng enerhiya at kalmado na hindi kayang ibigay ng anumang diet o exercise plan lamang. Ito ang nagdadala sa atin sa ating ika-5 sikreto, ang pagpapaamo sa cortisol beast. Sa pamamagitan ng mindful moments, hindi ninyo kailangang magpunta sa 1 linggong silent retreat para makamit ito. Maaari ninyong baguhin ang inyong biochemistry sa ilang sandali kung nasaan man kayo. Isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan na itinuturo ko sa aking mga pasyente ay ang box breathing. Ito ay simple, hindi halata at napakalakas. Nasaan man kayo, simpleng huminga nang dahan-dahan papasok sa ilong sa bilang na 4, dahan-dahang pigilin ang hininga sa bilang na 4, huminga nang dahan-dahan palabas sa bibig sa bilang na 4 at pigilin ang hininga sa labas sa bilang na 4. Ulitin ang siklong ito ng 4 o 5 beses. Gawin ito bago ang isang mahirap na pag-uusap, kapag naiipit sa trapiko o kapag nararamdaman ninyo ang pamilyar na alon ng pagkabalisa.
Ang ritmikong paghingang ito ay direktang nagpapasigla sa vagus nerve na siyang superhighway ng inyong parasympathetic nervous system na agad na nagpapababa ng inyong stress response. Isa pang makapangyarihang gawain ay ang isang 2 minutong gratitude journal. Sa pagtatapos ng bawat araw, isulat ang 3 partikular na bagay na naging maganda o na inyong ipinagpapasalamat. Ang gawaing ito ay aktibong nagbabago ng focus ng inyong utak mula sa pagtukoy ng banta tungo sa pagpapahalaga sa positibo na napatunayang nagpapababa ng cortisol at nagpapabuti ng pagtulog. Ang ating ika-6 at huling sikreto ay tungkol sa paghahanap ng hormonal harmony sa pamamagitan ng agham ng social connection at layunin. Pagkatapos ng pagreretiro o kapag malalaki na ang mga anak at lumipat na hindi bihira para sa mga kababaihan na makaranas ng pakiramdam ng kalungkutan o kakulangan ng layunin. Hindi lamang ito isang emosyonal na problema. Ito ay isang biological na problema. Ang pag-iisa at kakulangan ng kahulugan ay maaaring maging malaking mapagkukunan ng talamak na stress. Sa kabaligtaran ng positibong pakikipag-ugnayan sa lipunan at isang pakiramdam ng layunin ay nagtitrigger ng paglabas ng oxytocin na madalas tawaging love o bonding hormone. Ang oxytocin ay ang natural na panlunas sa cortisol. Nagpapababa ito ng presyo ng dugo, nagbabawas ng stress at nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado at seguridad. Ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon sa umaga, isang layunin na higit pa sa pagdaan lamang sa araw ay isang makapangyarihang biological driver para sa kalusugan. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng dahilan upang manatiling malakas at masigla. Ang solusyon ay maging sinadya sa paglinang ng koneksyon at layunin. Maaaring mag-iba ito para sa bawat isa. Maaaring ito ay pagboboluntaryo sa lokal na aklatan o animal shelter sa inyong bayan, marahil mismo sa Boracay, kung saan ang komunidad ay umuunlad sa ganitong mga pakikilahok. Maaaring ito ay pagsali sa isang book club, isang walking group, o isang lokal na samahan ng paghahardin. Siguro'y pagkuha ng klase sa paggawa ng palayok sa community college na matagal mo nang iniisip. Maaaring kasing simple ng pag-schedule ng isang hindi maaring palampasing lingguhang tawag sa telepono o tanghalian kasama ang isang mahal na kaibigan o pagtatakda ng layunin na dalawin ng inyong mga apo para sa isang partikular na aktibidad isang beses sa isang buwan. Ang susi ay humanap ng isang bagay na nakakaengganyo sa inyo at nagkokonekta sa inyo sa iba. Mayroon akong pasyente, si Margarita, isang 76 taong gulang na byuda mula sa Davao City na lubos na nalulumbay. Nagpasya siyang magboluntaryo na magbasa sa mga bata sa lokal na elementarya 2 beses sa isang linggo. Ang kagalakan at layunin na natagpuan niya sa simpleng gawaing ito ay nagpabago sa kanya. Sinabi niya sa akin, "Krao Duca de la Paz, may dahilan na ulit ako para mag-ayos ng buhok. May mga kwento na ako. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko." Hindi niya binago ang kanyang diet o ehersisyo. Binago niya ang kanyang konteksto at sa paggawa nito, siya ay gumaling. At isang huling pag-check-in. Ang larangan na ito ng stress connection at layunin ay napaka-personal. Habang nakikinig kayo, meron bang tumatama sa inyo rito? Nararamdaman ba ninyo ang isang malalim na koneksyon at layunin sa inyong pang-araw-araw na buhay? O ito ba ay isang lugar na nangangailangan ng kaunting pag-aalaga? Kung ang huling 2 sikretong ito, tungkol sa pamamahala ng inyong panloob na mundo, ay nag-alok sa inyo ng bagong pananaw o isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, pakisabihan ako ng uhi-un. At gaya ng dati, kung hindi ito ang kailangan ninyong marinig ngayon, ang 0 ay okay lang. Salamat sa pagbabahagi ng oras na ito sa akin. Naglakbay tayo sa isang bagong paradigma para sa pag-unlad, pagkatapos ng isinta ngayon na lumalayo sa mga lumang payo na kumain lang ng kaunti at kumilos ng mas madalas. Natuklasan natin ang isang mas matalino, mas mahabaging diskarte
na nagbibigay galang sa natatanging pisyolohiya ng katawan ng isang babae sa kabanatang ito ng buhay. Nagsimula tayo sa ating pundasyon na tututong pakainin ang ating mga katawan ng tamang impormasyon, pagyakap sa phytoestrogens at pag-pace ng ating protina upang mapanatili ang ating lakas habang inaalagaan ang ating gut microbiome bilang tunay na upuan ng ating mood at sigla. Mula roon, ginalugad natin ang isang mas matalinong paraan upang kumilos na nakatuon sa minimum effective dose ng strength training upang bumuo ng katatagan at bone density at ipinares ito sa malalim nagpapababa ng cortisol na kapangyarihan ng restorative movement at sinadyang pahinga. Sa wakas tumingin tayo sa loob, kinikilala na hindi natin mapapagaling ang katawan nang hindi pinapakalma ang isip. Natutunan nating paamuin ang cortisol beast sa pamamagitan ng simple mindful moments at niyakap ang malalim biological na pangangailangan para sa social connection at layunin bilang tunay na panlunas sa stress. Ang 6 na sikretong ito, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng isang makapangyarihang tapiserya ng kagalingan na nagpapanumbalik hindi lamang ng inyong enerhiya, kundi pati na rin ng inyong pakiramdam ng kontrol at kagalakan. Ang aking huling payo sa inyo ay ito harapin ang paglalakbay na ito hindi bilang isa pang listahan ng mga gawain na idadagdag sa inyong araw, kundi bilang isang radikal na pagkilos ng paggalang sa sarili. Ginugol ninyo ang mga dekada sa pag-aalaga, sa iba pamamahala ng mga tahanan, pagbuo ng mga karera, at pagharap sa walang katapusang hamon ng buhay. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang hindi kapani-paniwalang kakayahang iyon sa pag-aalaga sa loob. Hindi ito tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng enerhiya at lakas upang lubos na maranasan ang karunungan at kalayaan na inaalok ng yugtong ito ng buhay. Pumili ng isang maliit na bagay mula sa ating pag-uusap. Ngayon isa lang at italaga ang sarili dito sa loob ng 1 linggo. Marahil, ito ay ang pagdaragdag ng flaxseed sa inyong yogurt, pagsubok sa box breathing technique, o pagtawag sa isang kaibigan na namimiss ninyo. Ang maliliit at pare-parehong pagkilos ang lumilikha ng malalim at pangmatagalang pagbabago. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na itinuro sa akin ng aking mga taon sa medisina at sa mundong ito ay ang kalidad ng ating buhay ay hindi idinidikta ng kung ano ang nangyayari sa atin, kundi kung paano natin pinipiling tumugon. At ang pinakamakapangyarihang tugon sa anumang edad ay ang piliing alagaan ang mahimalang sisidlan na nagdadala sa inyo sa buhay na ito. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang likas na talino at isang malalim na kakayahan para sa paggaling. Ang trabaho ninyo ngayon ay simpleng matutunan ng bago nitong wika at bigyan ito ng suporta na kailangan nito upang umunlad. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Sa mga komento sa ibaba mangyaring ibahagi kung alin sa 6 na sikretong ito ang pinakatumatak sa inyo. Ito ba ay isang bagong ideya o isang kumpirmasyon ng isang bagay na dati ninyo nang pinaghihinalaan? Ang inyong mga kwento at pananaw ay lumilikha ng isang komunidad ng karunungan na nakikinabang sa ating lahat. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na nararapat na maging pinakamahusay ang pakiramdam pagkatapos ng 60. At sa wakas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming evidence-based at mahabaging gabay sa pag-unlad sa bawat kabanata ng buhay. Salamat sa pagtitiwala sa akin ng inyong oras. Maging malusog po kayo.